Dahil nga maulan ngayon, eto, itinuloy ko na yung matagal ko nang gustong lutuin. Ito nga, gotong lugaw. Dahil nga po malamig ngayon, talaga naman pong napakasarap po ng ganitong recipe. Wala naman po ako ma-orderan ng ganito pong gotong lugaw, kaya naman ako na lamang yung nagluto. So kapag nagluluto po ako nito, ang una ko pong ginagawa ay pinakukuluan ko po muna yung mga lamang loob ng baka. Halo-halo na po yan. Pakukuluan lamang po natin yan ng mga 10 minuto. Then kapag nagkukuluan ng ganyan ay itatapon po muna natin yung pinagkuluang sabaw. Tapos saka ko ulit hugasan, lagyan ko ng asin, paminta at saka luya, pang-alis lansa. Bale ito pong pangalawang kulo ay hindi ko na po itatapon yung pinakang sabaw dahil gagamitin na po natin yan mamaya. At ayan po, sisimulan na natin ang paggigisa. Sa isang kawali nagisa ko ng bawang, sibuyas at luya. Bale yan pong ating mantika ay nilagyan ko lamang po ng atswete. Pinakang pampakulay po, kung meron po kayo dyang turmeric powder ay pwede nyo rin pong lagyan. So dahil wala po ako nun ay ayan na lamang pong atswete ang inilagay ko. Tapos inilagay ko na dito yung atin pong mga lamang loob po ng baka. Akin na lamang po yung hiniwa sa ganyan kalalaki. Isang kutsang mabuti, nilagyan ko po yun ng patis at paminta. At after po nyan, mas masarap po talaga na isang kutsa muna na medyo may katagalan para mas lumabas pa po yung lasa ng ating pong lamang loob ng baka. So ayan, after nyan ay pwede nang ilagay dito yung ating malagkit na bigas. Hinugasan ko na po yan. Bali ang ginamit ko pong dami ng malagkit na bigas ay nasa 1.5 cup. Haluin at naglagay na rin ako dito ng isang beef cube. At pwede na pong ibuhos dito yung pinagpakuluan po nating pangalawa kanina. Tapos nagdagdag pa po ako dyan ng tubig. So halu-haluin po lamang at yan po yung atin munang tatakpan para po makakulo. Nang mas mabilis po itong atin pong gagawin nga gotong lugaw. At noong nagkukuluan na po, ayan akin na pong binuksan at hinalu-halo. At yan po ay ating titikman para malaman natin kung sapat na ba yung mga pampalasa. At nakulangan pa po ako. Kaya nag-add pa ako dyan ng seasoning granules at paminta. Nag-add rin po ako dyan ng another 2 kutsara pa po ng patis. Hindi ko na lang po nakunan. Sa sabaw naman po ay pwede pa po kayong magdagdag. Depende po sa inyo kung kinakailangan pa. Hindi na po natin yan tatakpan at madalas po natin yung hahaluin. Bali niluto ko na po yan sa kasarapang laki ng apoy para po mas maganda po ang pagkakaluto ng ating malagkit na bigas at ng ating lamang loob para po mas lalo pang lumambot. At kapag po malapit ng hanguin, mga mommies and daddies, ayan, naglagay ako ng spring onion at saka itong parang mga dry na bulaklak. Hindi ko alam kung ano tawag dito pero sabi sa palengke, inilalagay nga din daw po yan sa mga gotong lugaw kaya naman bumili na rin ako. Kung alam niyo po ang tawag dyan, pakilagay nyo na lamang po sa ating comment section. At ayan na po, after po ng medyo may katagalan sa pagpapalambot itong ating malagkit na bigas at itong ating mga lamang loob, ayan na mga mi. Pwede nyo na po yung is-serve. Nako, napakasarap po nito lalo na nga po katulad ngayon na maulan. Nako, mga ganitong recipe po talaga ang masarap. Kung umabot po kayo hanggang dito sa part ng ating video, pakipusuan nyo naman po itong ating gotong lugaw. And syempre, pakipollow nyo na rin po itong ating munting kusina. So, sana nagustuhan nyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy!